Let's start doing this lecture by saving it as Lec 6. So, click natin sa application menu, save as project. Then, palitan lang ninyo yung number 5, make it 6 or 7. Again, depending on your section. Tapos, save na natin to. Then, umpisahan natin yung paggawa ng columns muna. Ang Revit, makikita nyo ang column command niya sa Architecture tab. Tapos, meron siyang expanded ribbon panel. So, pag drop down natin ito, meron tayong makikita na structural column and architectural column. If you are present on our first lecture, okay, diniscuss natin na ang Revit ay may multiple disciplines. So, may for architecture, may for structural, and for systems. So, kung itong column architectural lang gagamitin nyo, these are mainly for architectural elements only. Pag sinabi namang structural column, usually makikita siya sa structural na mga plans. At pag ginamit niyo ang structural column, meron tong analysis na pwede mong magawa. Pero usually, for advanced reasons na ito, no, ginagamit ko ang architectural saka structural. Yan. Usually, yung architectural para sa rendering, yung structural column para mas ma-emphasize yung column dito sa floor plans. Okay, so gawin natin iyan. Let's start with creating column architectural. So, architectural column. So, ito muna ang usually na inuuna since 'di ba sa architectural schematic design, architectural drawings muna mauna. Yan, bago ang structural. So, mag-load family tayo. Make sure na kayo ay nandito sa English na US. Okay? Hindi siya English Imperial. Okay? Dapat siya ay English, tapos US, tapos buksan ninyo yung columns. Pag sabing columns lang, yung nasa folder, automatic, architectural lang to. Okay, so columns tayo. Tapos, since this is a basic only, so dito lang tayo sa M, rectangular column. So, ang palatandaan na kayo ay nasa metric, puro M yung umpisa ng pangalan ng mga families. So, okay, so rectangular column. Pag meron na kayo daw, sige, overwrite lang natin, existing version. Tapos, piliin natin yan. Okay. So, dapat sa type selector ninyo nakalagay M rectangular column. Pero ayoko yung sukat niya. Okay, gagamit tayo ng mas definite na sukat. So, duplicate. Duplicate. Tapos, gawin natin itong 200 by 300 mm. Ayan. So, baguhin lang natin yung number doon. Okay. Pagkapalit ng pangalan pa lang yan. So, dapat papalitan din natin yung kanyang depth. So, depth is 200. The width should be the 300. Ngayon, kung hindi kayo sure kung ano yung depth, ano yung width, pwede nyo gamitin itong preview sa baba. Ayun, nasa bottom left corner. Okay, tapos pwede yung palitan yung view. Pwede yung ito, floor plan view. Ayan. Tapos, kung saan ka nakaklik ngayon, yun yung nire-represent niya. So, ito yung depth daw. Tapos, pag nag-click ka dito sa width, ito daw yung width. Pwede mo din siya makita sa ibang view. For example, gusto mo 3D view. Ayan siya. Nag-i-indicate din. Ayan. Tapos, pwede din mga elevation. Ayan. And even the RCP. So, depende kung ano yung kailangan ninyo na placement ng dimension para may imagine ninyo ano ba yung depth and width na yan. So, okay na ito. Tapos, sa material naman, okay, pwede tayong maglagay ng, I think, no, simple material lang muna. Lagay natin ay, sabihin natin, lalagyan lang natin siya ng plywood. Kasi, itong architectural column, isipin natin, ito ay pambalot mo lang doon sa structural column. Yung structural column, ito talaga yung may bakal sa loob. Okay? So, ganyan din sa Revit, pinagpapatong natin yung dalawa. So, ilagay ko lang plywood. Tapos, yung kanyang cut pattern, dapat ito. Yan, diagonal. Okay. Tapos, apply. Tapos, okay natin. Ayan.
After na apply, so makikita natin sa ating cursor itong preview ng column. So ngayon siya ay naka-horizontal. Pero pag mag-type space ka, space bar, yan, mag-rotate siya. Yung kasi yung sabi nitong status bar natin. Ayan, nakalagay. Space bar to rotate. So pag nag-i-space bar ka, nag-rotate na siya. Bago mo pa siya ilagay. Naka-preview na kasi. Okay? Tapos, ito yung usually na nagkakamali tayo pag naglalagay, no? 'Di ba? Previous lectures natin, pag maglalagay ka ng column, laging nawawala yung column kasi masyado siya maikli. Kasi hindi pa natin nade-define ano ba yung height niya or ano ba yung kanyang depth. So sa depth, dapat hanggang dito siya sa top of footing. Okay? Tapos, yung height naman niya dapat nasa bottom of roof beam. Ganun dapat yung haba niya. Okay? Para pag nilagay natin, nakaayos na kung ano yung placement niya. Okay? So, pwede nating i-place ito in the crossroads of the grid line. So, for example, dito, click ko. Yan, nag-i-snap na siya. Click natin. Kasi ang purpose niyan, try natin, no? For example, i-unpin ko lang tong A. Pag ginalaw ko to, ayun, sumasabay pati yung column. O kaso, constraint are not satisfied kasi naka-constraint yung iba nating mga grid line. Wag nating i-remove, no, kasi binigay ko lang naman yung example. So, ilalak ulit to, PN. Ayan, pinakita ko lang na kapag sa crossroad nyo nilagay, yung columns, sasabay yung mga grid lines. Okay, so, lumilitaw na dito yung ating column. So, dito sa 3D, dapat ganyan kataas siya. Okay. Now, to visualize our columns, mag-ano tayo, WT or tile window. Ayan, para dalawa nakikita natin. Okay, so meron tayong column dito. So, pwede natin siya i-copy. O, hindi array, no? Kasi kapag in-array natin, sasabay yung array doon sa second or sa last. Kasi gusto natin sumabay siya dito sa grids, no? Pero ang pwede naman natin gawin dito is select ko, SA, tapos copy. Tapos ika-copy ko lang dito sa mga tails para pantay-pantay sila. O yan, di ba? O, di nakagawa na tayo ng rows ng columns. Okay. Pero usually kapag gumagawa tayo ng structure tapos may building footprint tayo, pinapantay natin yung face ng column doon sa face ng wall. Tapos yung face ng wall nakapantay naman sa grid line. Okay, para kapag kaniligan ng setback dito, mag-dimension ka, tapos setback dito sa property line, dun siya nakapantay. Kung naalala ninyo, ganun yung tinuro ko din sa finals natin ng CAD-A. Okay, so gagawin natin, i-align natin tong mga columns sa mga grid lines. So, AL, okay, so dapat naka-check ang multiple alignment sa lock, tapos prefer natin wall faces. Okay. Although wala pa namang wall, no? Pero is, as a practice lang, no? Yan, pag ganyan gagamitin natin. So, multiple alignment. Para, halimbawa, select ko CA, grid A. So, lahat ng next na i-click ko, papantay lang kay grid A. Tapos, naka-check din si lock para lahat ng face na ito naka-lock dito sa along grid A line. Yan. So, click, click. Ayan. So, since tapos na tayo dyan, gusto ko naman pumantay siya dito sa grid 1. So, select dito, mawawala yung grid A line. Tapos, select ulit dito sa grid 1 para siya naman yung magiging basis natin ngayon. Tapos, select na ninyo yung mga face ng columns. Yan. Tapos, again, select mo dito sa grid D para mawala muna yung sa grid 1. Tapos, another select sa grid D para siya na may select niya. Tapos, click, click, and click. And lastly, dito sa grid 3, one click, then another click. Tapos click natin sa mga columns. Face ng columns. Ayan, so nakapantay na siya dyan. So bali, ang nakagitna lang, itong dalawa. No? Nasa along grid B2 and grid C2. Okay, so as always, Control S muna, baka biglang mag-error yung inyong Revit. Pagka nakasave na kayo, again, lecture 6 or 7, depende sa kung saang lecture na kayo sa section natin. Okay, tapos, meron na tayong architectural columns. Pero ito kasi ginagamit natin or gagamitin natin as a skin lang, no, para sa inyong rendering usually. Or pang-blend sa
walls. Pag gusto mong gumawa ng structural column na mag-emphasize, lalo na sa floor plans, kailangan meron kang ilalagay na structural column. Either dito sa structures tab, to, or pwede din dito sa architecture, drop down, structural column. Or, pinakamabilis, CL. Yan. CL, mapupunta ka sa structural column agad. Now, mag-load tayo ng family. Load family, this time, structural column naman yung folder natin. Structural column, tapos, gamitin natin concrete ulit. Tapos, rectangular column. Tapos, double click. Ayan. Edit type tayo. Kasi ito ay 200 by 300. Dapat mas maliit na para hindi siya mangingibabaw or papantay sa face ng architectural column. Kasi tulad ng sabi ko kanina, ang architectural column natin for rendering purposes. Okay? So ito, gagamitin natin para mag-emphasize ang totoong sukat ng column. Okay? Siyempre, sa real practice, nagko-consult tayo kay structural engineer. Ano yung pinaka-optimal size for your column. Tapos, doon ka magbabago ngayon, magbabase ng iyong architectural column. Okay? So, duplicate natin. For example, for this part, magla-lessen lang tayo ng 1 inch or 25 mm. So, 275 yung sa height. Tapos, sa base is 175. O, ganyan mangyayari dyan. So, 175 to. Ito naman ay 275. Tapos, apply. Then, okay natin. So, pag mayroon na tayong ganyan, okay, lilitaw na yung ating preview again. So, pwede mo siyang i-space para mapagkasya mo siya dito na makita mo kung swak sa ating mga previously placed columns. Ngayon, pwede mo naman siya isa-isahin or pinakamabilis at columns. Ayan. So, tinutukoy dito, architectural columns. So, kung may architectural columns ka na nakalatag, ayan, pinakamabilis yan. Kasi pag sinelect mo yon, pwede nating i-cross selection. Ayan. Pag nag-cross selection ka, ayan, automatic, meron ng mga nakalagay na structural column. Pag mali yung orientation, again, pwede naman tayong mag-space lang. Ayan. Diba? Ayan, pumantay na siya. O, tapos, finish. Di nakalagay na agad silang lahat. Ayan, nakapatong siya. Meron lang tayong offset na 25. Okay? Ngayon, may isa pa tayong babaguhin dito. Napansin nyo, hindi distinctive masyado yung wala tayong hatch. Ayun yung ibig sabihin ko. Mag-TL ako. TL. Para maging manipis yung line. Okay, so nakikita na natin yung mga lines natin. Hindi siya nalalagyan pa ng fill pattern. Okay? Ang pag-fill pattern dito, hindi mo gagamitin ng annotate, yung tinuro ko nung una. Kasi lahat ng mga elements dito, tulad ng column saka walls, pwede mo siyang lagyan ng fill pattern na using edit type. Okay? Using edit type. So, edit type. Okay? Tapos, ayan. So, this is for structural column pala, no? Ayan. Pagka sa architectural column, edit type, yan, yung ginawa natin kanina, lalagyan mo siya ng material. That is okay lang. Pero kung dito sa sa structural column, okay? Dito mo siya pwedeng palitan ng material ito sa properties palette. Structural material, tapos concrete, cast in place ang nakalagay. Hindi yan ang gusto ko. Gusto ko is gagawa tayo ng sarili nating material. Okay? So, gawin natin habang nakaselect dito sa cast in place, click natin tong creates and duplicates material. Tapos, duplicate material and assets. Tapos, pangalanan natin tong concrete dense. All caps. Para alam natin tayo gumawa niyan. Okay, concrete dense kasi gusto ko meron siyang cut pattern na concrete. Ito to, concrete. Pero, i-duplicate din natin to. Gusto ko mas pino yung pagkaka-hatch niya. So, concrete, tapos duplicate. Again, concrete, dense. Tapos, yung import scale niya, 0.1. Ayan, ganyan kapino gusto ko. Itsura niya. Tapos, okay. Okay. Apply. Then, okay. Ayan, so, ganyan siya magiging itsura niya. So, pag zoom out mo,
Ayan, distinctive na siya, di ba? Ayan. Okay. Baka sabihin niyo, sir, ba't di na lang solid block? Kasi pag sinolid block mo yan, kapag connection mo tapos mas maliit yung scale, hindi siya mukhang concrete, kundi block lang yon. Okay, so this is for conformity. Kapag nagbabago ka ng view, nagbabago ka ng scale, yan, pwede mong ma-identify pa din kung ano yung kanyang material. Okay. So, yon. So, nalagyan na natin ng material dito. So, paki-apply lang iyan sa lahat. Okay. So, kasi napalitan lang natin kanina isa. So, pwede nyo gawin, select mo yung isa dito sa column, SA. Okay. Tapos, sa structural material, pwede mo i-type na lang kahit di mo na i-search. Yan. Itagay mo lang, concrete, dense. Kasi may pinangalan natin, di ba? Automatic, magiging pareho na silang lahat. Okay, so meron na tayong columns. Okay, kulang na lang tayo ng footing. So, ang footing, wala siya sa architecture. Ito ay structural element. So, kailangan, bubuksan mo yung structure ribbon panel. Tapos, dun tayo sa isolated. Ayan. Isolated footing. So, click natin isolated footing. Ano sabi niya? Wala pa daw naka-load. So, mag-load lang tayo. Yes. Pag nakapag-load na kayo, hindi tayo titingin sa concrete ng structural column folder. Tutingin tayo dito sa structural foundations. Structural foundations. Tapos, gamitin natin to yung footing rectangular. Ito yung iba pang mga footing na usually ginagamit natin. No? So, pwede nyo siyang gamitin pagka ito na pinagawa sa inyo sa building tech or sa mga design subjects nyo. Pero for this simple design, isolated footing lang naman tayo. So, ito lang kailangan natin. So, open. Pag na-open na natin siya, ito yung sukat na meron tayo. Ayan. So, 1,200 by 1,800. Again, kung gusto natin mag-design ng sarili natin, pwede naman. So, edit type, tapos duplicate. For example, gusto natin sukat is 500 mm. 500 mm is yung kapal niya, deep. Tapos, ito yung length times width. Okay, length times. So, ito ay X, Y, and Z. Okay, ganun yung formula niyan. So, for example, gusto ko square to 1.5 by 1.5. Okay. Tapos, okay. Tapos, syempre, papalitan mo din to. Ito yung 500. Para mag-gets natin ulit, dapat tayo, preview. Preview, 3D view. Ayan siya. Ayan. So, 500 yung thickness. Ito yun. Tapos, ito yung width naman. Ayan, yung lumitaw na dimension, width. Ito yung gagawin natin 1.5. Tapos, ito gagawin din natin 1.5. Apply natin. Ayan. So, ito na yung sukat at itsura ng ating isolated footing. So, okay lang natin. Okay. Tapos, pwede ulit ito. Ayan. At columns. Pero this time, hindi niya tinutukoy yung architectural columns. Structural columns lang ito. So, kung architectural column lang ang gamit nyo, tapos wala kayong structural column, hindi mo magagamit itong option na ito ng footing. Okay, so mag-add columns tayo. Tapos parang kanina lang din, cross-select tayo. Ayan. Ayan, automatic, kinabit na niya dito sa ilalim. Tapos finish. Ayan. So, meron tayong architectural, structural, column, tapos may footing na din tayo sa baba. Tingnan natin kung tama yung pagkaka-place ng footing, no? Ayon dito sa ating elevation. Mag-south elevation nga tayo. Tama ba? Mali yung footing na. So, sabihin yung ating mga columns ay nandito lang hanggang sa ground floor level. So, paki-select nga yung isang column, tapos SA. Okay, dapat ito, ang base level natin ay top of footing. Okay. Hindi lumilitaw yung iba. Ay, sabihin architectural column lang yung na-select natin. So, pwede nyo gawin, i-select ninyo yung structural column dito sa loob ng floor plan. Again, pagka hindi nyo ma-select yung face, ibig sabihin, naka-X to. Ayan. So, dapat hindi siya naka-X. Yung select elements by face. Para nasa-select nyo yung face sa mga elements natin. Again, select natin yung structural column, SA. Okay, tapos, sa base level, make sure na sila ay naka-top
of footing. Top of footing. Sige, okay na lang yan. Top of footing. O, tama, di ba? No? Yung top of footing, dun nakapatong ngayon yung ating mga footings. Okay, so dapat masunod yan. Tapos yung bottom of footing, siguro i-align na lang natin dito sa mismong bottom of footing. So mag-AL tayo. Click nyo yung ilalim ng footing, tapos click niyo itong level line ng bottom of footing. Ayan. Tapos nakalock din siya. Ayan. So para accurate yung description natin. Okay, so pwede mo i-close yung south elevation. Ayan, so naayos na natin yung columns and footings. So kulang lang natin is footing tie beam, saka yung roof beam natin. Bago natin lagyan ng bubong. Para gumawa ng beam naman, ang ating command is BM. Ayan, BM. Pero ang beam naman ay under pa din ng structure. Ayan. So ito yan, yung beam. Pero syempre, din tayo sa pinakamabilis, BM tayo. Pag nag-BM tayo, lilitaw ang place beam contextual ribbon panel. And again, tulad ng ibang mga structural elements, pwede kang maglagay on grid. Try nga natin on grid. Tapos, select natin lahat ng grid naman. Tapos, enter. Ay, sorry. Select natin ulit dito. On grids. Tapos, select natin dito. Tapos, finish. Ayan. So, pag nag-finish tayo, automatic nilagyan ng beams itong nasa gitna. Ayan, gitna. So, bakit yung mga nasa paligid hindi na nilagyan? Kung naalala nyo kanina, binago kasi natin yung placement ng mga columns. Imbis na nasa gitna, nandun siya sa face ng mga grid lines natin. So, kung ganyan nangyari, okay lang. At least meron ka na sa gitna. Ang kulang mo lang itong nasa paligid. So, gawin natin, select natin itong beam. Tapos, create similar, CS. Ayan. CS. Tapos, gawa ka sa paligid. Now, sa akin nga pala, ang nangyari, yung beam ko, yan, yung beam ko is naka-concrete rectangular beam. Makikita natin yan kapag nag-BM tayo, load family. Kasi baka sa inyo, wala kayong ganito. Yan. Pag wala kayong ganito, mag-load family lang kayo. Load family, imbis na structural foundation, structural framing naman ang gagamitin. So, structural framing, concrete, tapos ito yun. Concrete rectangular beam. So, i-load ninyo to kung wala kayong ganyan sa template na ginagamit ngayon. Okay? So, hindi ko siya i-load na kasi meron na ako. Pero i-load nyo yan kung wala kayo. Okay, tapos apply lang ninyo yung at grid. Pero yung nga, ma-apply lang siya dito sa gitna. Itong palibot natin, wala tayong grids. So, pwede natin gawin is mag-BM again. BM. This time, tayo ay gagawa ng beam through draw mode, no? Sa line. Okay, sa line. Tapos, gawin natin siyang chain. Yan, check natin si chain. Tapos, structural usage, gawin natin siyang girder. Girder. Tapos, i-click natin yung center of the columns. Hindi yung grid line, center of columns. Ayan. So, center of columns. Pababa dito. Pakanan. Ayan. Make sure na tayo nasa midpoint. Midpoint. Tapos, midpoint. Okay. So, sinasabi ni Revit, hindi daw siya kita dito sa ating ground floor level. Kasi, tayo ay nasa architectural discipline views. Pag ikaw ay naka-structural, makikita mo na siya. So, paano natin siya magagamit? Punta kayo dito sa view. Tapos, plan view. Tapos, structural plan. Structural plan. Okay? So, lahat ng nakikita mo dito, na mga pangalan, ito yung mga wala pang view for structural plan. So, yung ground floor level, wala tayong structural plan for that. So, okay lang natin. Ayan yun. Nakikita natin ngayon yung mga beams natin. Tapos, connected sila sa isa't isa. Okay? So, kung ang beam ninyo ay nakalagay dito sa at grade, so, ano siya, no? Tie beam siya. Okay? So, naging tie beam siya. So, for these purposes lang, i-leave as is na lang natin ito, no? Yan. So, nandyan lang siya nakapatong. So, okay na yan. Tapos, SA natin, kopyahin na lang natin yan for our roof beam. So, Control-C, Escape, Modify,
Sa paste, huwag niyong pindutin itong logo. Ang pindutin ninyo yung drop down niya. So, drop down. Tapos, align to select levels. Tapos, pakiselect si bottom of roof beam. Tapos, okay. Ayan. So, nakapin na siya. Okay? So, meron na tayong nagawa na medyo buo na ating skeleton ng ating structure. Pero medyo nalalaki ako actually dito sa sa beam natin. So pwede nating i-edit type to, edit type, rename, tapos gawin lang natin tong 200 lang, 200 by 400. Yan. Tapos ito, gawin din natin 200 by 400. Apply, tapos okay. Ayan na. So, meron na tayong nakaayos na column and beam. Para cherry on top, maglagay lang tayo ng basic na roof lang muna. Basic na roof. Pero bago pala yan, pakibago din lahat ng beam. So, SA tayo. One click sa beam, tapos SA. Pakibago din yung kanyang structural material. So, concrete dense din. Concrete dense. Enter. Ayan. Para pare-pareho ng material yung column saka yung beams natin. Okay? So, pag meron na tayong ganyan, pwede na tayong maglagay ng roof. So, ang roof ay part ng architectural. Click natin itong roof by footprint. Tulad ng ginawa natin last time, pwede kayong gumamit ng roof based sa kung ano yung itsura ng inyong structure. So, pwedeng ganyan. O, tapos, gagamitan natin siya ng boundaries. Yan. Pwede nyo isakto dito, or pwede nyo gamitan ng offset. O, Control-Z ko lang. Pwede gamitan ng offset agad. So, rectangular. Tapos, gusto nyo offset. For example, ang IBS ninyo, 1,200. Di, okay lang yan. Tapos, define slope dapat. Define slope para may slope yung magiging roof ninyo. Pag naka-off yung define slope, ibig sabihin naka-flat roof ka. Ayan, di ba? May ka na agad. Ito yung indication na ikaw ay may slope. Tapos, check lang natin. Yan. Sa baba niya nilagay kasi nasa footing. Di, lagay natin siya dito sa bottom of roof beam. Ayan. O, di ba? So, nakapatong na siya doon. Okay, tapos, pwede mo din gawin, lagyan mo na din siya ng ceiling. Ayan. Ito, lagyan mo na ceiling. So, ceiling, pwede mong sketch ceiling muna, tapos, i-box natin dito. Dito natin i-box sa floor plan. So, rectangle, tapos, lagyan natin ng offset. Ayan. Offset, 1,200 din. Paramatic. Ayan. Pantay siya ng ginawa natin kanina. Okay. Tapos, dito palitan na natin ng level. Kaya na kasi nakaligtaan natin. So, bottom roof beam. Tapos, height offset. Gawin natin 0 lang. Para hindi siya magbabago. Then, check. Ayan na. May natakpan na yung ating. Yan. Kasi hindi tayo maglalagay pa ng trusses. No? Sa finals ko na ituturo yan. Medyo mas masalimuot yan. Ayan, so medyo nabuo na natin yung skeleton ng ating bahay. So, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong design ng inyong roof. No? For example, gusto mo naka-shed type lang siya. So, pwede mong gawin. Select lahat. Hold shift. Yan. Wala itong roof slope. Okay? Tapos, check lang. Yan. Nakaganan siya. O, tapos, gusto mong baguhin yung kanyang slope, dito malalagay yan. Gagawin mo siyang, for example, 5 lang. Ayan, mababa lang siya. Ayan, pwedeng ganyan, no? Ayan. Tapos, yung magiging, magiging change ng design mo dito is, ikakabit mo ngayon yung mga columns na ito dito sa bubong mo. For example,
select natin lahat ng columns, no? Select lahat, or pwede mong i-SA. Tapos, use this attach top or base. Attach top or base. So, attach natin dito sa bubong. Ayan, nag-attach sila lahat. Ayan. So, pwedeng ganyan na maging design ninyo. Kung ayaw nyo ng shed type roof, pwede din kayong mag-edit ng roof into gable. So, para maging gable naman siya, itong kabila naman, ang lalagyan mo ng roof slope. O, tapos, check natin. Yan, magiging gable na siya. Okay, so explore niyo yung mga possibilities for your design, no. Yan, pwede din kayo magdagdag ng roof dito. For example, ito yung magiging entrada mo. So, lagyan natin ng line LI. Yan. Kunyari lang maglagay ako dito ng 2 meters. Tapos papantay ko lang dito. Ayan. SL for slice. Slice this. Tapos TR. Click, 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 click. Lahat to lagyan mo ng slope. Ayan. Tapos, ayan, check natin to. Ano mangyayari. Ayan, nagkaroon siya ng slope dito. Okay? Or, kung hindi ganyan gusto mo gable itong nasa harapan, tanggalin mo lang yung slope niya. Uncheck. Tapos, check. Pwede din ganyan maging design mo. So, laruin lang ninyo, tapos basta sa prelims, gawa kayo ng sarili ng design, pagandahin nyo, bahala kayo sa magiging design. Okay? Mas creative, mas mataas ang ating design. So, again, always make sure na nasunodin nyo yung mga ginagawa natin dito para kasi ito ay isa-save natin as template on the next 2 lectures. So, again, let's save this. Then do these things on your own design style.